Napakagandang umaga po sa bawat sa atin. Pinagpala po tayo sa buong magdamag. Sinamahan tayo ng Diyos sa ating pagtulog. Iningatan tayo hanggang sa ating pagising. May taglay tayong buhay at lakas. Purihin ang pangalan niya. Sa umagang ito, tayo ay mag-share ng Word of God. Tayo ay makikinig at magbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. Ito'y parang langis. This is an expensive experience. Para magkaisa, kailangan mayroong mamatay. Baka na magkaisa, kinakailangan na magbigay siya ng kanyang dugo bilang alay. Para magkaisa, yan ang dahilan. Ang pagkakaisa. At ang pagkakaisang ito ay dahilan sa ito ang hinangad ng Panginoong Hesus. Ito ang isa sa mga importante na maranasan natin sa panahong ito. Hindi niya naman pinag-pray na, Lord, bago ako mamatay, pinag-gusto kong mangyari na sagutin po ninyo na yung mga pananampalataya na aking isi-share ng mga kapwa ko, mga susunod sa akin ay gawin pong epektibo. Magbigay po kayo nawa ang mga Kristiyano, Lord, gumawa ka para lumaki budget para sa evangelism. Isa pa, gusto ko, Lord, na yung mga matuto sa Biblia, maging matibay sa banal na kasulatan. And to attend the worship service na madalas, no? At magmahal. Pero hindi yan ang hiningi niya. Ang hiniling niya ay panalangin ko po sa iyo, bukod dito sa mga ibinigay mo sa akin, pati na ibibigay mo pa, ay ang sila'y magkaisa. Para kung makita sila ng mga taga-sanlibutan, sila ay maaya dahil sasabihin nila, napaka-precious niyang samahan na yan. Like precious oil, napakahalagang bagay. Pero out of this, sa mga bagay na ito, bukod sa ito ay qualitative, bukod ito sa relational, importante merong blessing kapag may pagkakaisa. At ito nga ang sinabi ng talata. Ang sabi, for the Lord commanded the blessings there. Kapag kami pagkakaisa, naroon ang blessing. Doon sa bundok ng Hermon, no? Ang like you na nanggagaling doon, bumababa at nakikita ng mga tao. Noong sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, verse 43. Remember, ang sabi sa verse 47, sa talatang yun, sabi, the people were praising God and they were having favor with all the people. Dahil sa kanilang pagkakaisa. Paano nagkaisa? O edi, katulad nga sinabi ko kanina, yung mga minutes, umaabot ngayon itong mga may kakayanan at iniligay nila sa paanan ng mga alagad para i-address yung pangangailangan ng kanilang kapwa. Day by day, they broke bread together, continuing in one mind and breaking bread from house to house. They were taking their meals together with gladness and sincerity of heart. Yan ang nakita ng mga hindi mananampalataya. Bukod sa kanilang mga sinasabi, yan ang nakaaya sa kanila to join, sumama sa ganitong pananampalataya. Yung nakapagbabago ng relasyon upang makapagdulot ng pagkakaisa. Pero sad to say, historically speaking, hanggang ngayon, sabi ko nga, nag-aaway, nagdi-divide ang mga mananampalataya rather than magkaisa. Maraming salamat po. Tandaan po ninyo, pagpapala, kalakasan, ang pagkakaisa, at kapag ito ay ginawa natin, ay bahagi tayo ng sagot ng Diyos sa panalangin ng ating Panginoong Hesus.